Hello mga idol! Kumusta kayo dyan? Welcome back to my channel. Ngayon po meron tayong tutorial. Ang ituturo po natin ngayon kung paano gumawa ng stable at perfect na royal boiled icing. So sa mga gusto pong malaman kung paano gumawa ng royal boiled icing na stable, manood po kayo, tapusin nyo po ang video na ito. At kung ikaw ay naghahanap ng perfect at saka magandang royal boiled icing, hindi ka po naliligaw dahil ang video na ito ay para sa iyo. So kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel, subscribe mo na yan at pakiclick na rin ang bell button para manotify kayo every time na ako ay mag-upload ng bagong video. Pero bago ang lahat, intro muna po tayo. Ito po yung mga ingredients na kakailanganin natin. Egg white, water, and sugar. So, kailangan po natin ng 6 na egg white. Yan. May 6 po tayong itlog dito. Una, isi-separate po natin yung egg white sa egg yolk. Ang kailangan po natin is egg white. Hindi po natin kailangan ng egg yolk. Kaya, make sure po na kapag nag-separate po kayo ng egg white, siguraduhin po natin na walang masasamang egg yolk kahit na isang patak lamang. Dahil kung ito po ay masasamahan, hindi po natin mapapaangat ng maganda yung ating egg white. Hindi po siya magpa-floppy. So, una po nating ihanda ay ang sugar, 600 gram. Then, 200 grams na water. Isang tip po, wag po nating hahaluin ang ating sugar. Yan, ilagay lang po natin. Then, isa lang po natin sa oven. Kung oven man yan o gasol man yan, walang problema. So, ilagay po natin sa maximum heat. Matapos po natin ihanda ang egg yolk. Egg white pala. Isasali na po natin sa ating mixer. Make sure lang po na malinis yung ating mixer at wala po siyang tubig. So, kung mapapansin nyo po yung ating sugar is kumukulo na. Meron din po ako ditong inihandang water at kutsara dahil ito po ay napakahalaga para sa akin kasi yan po yung ating basihan para malaman natin kung yung ating temperature o yung ating sugar ay ready na. So wala po kasi akong thermometer kaya ito po yung gagawin natin, manual. Ayan. Ang pag-check po is kukuha po tayo ng kutsara sa pinapakulo nating sugar, then ipapatak po natin sa tubig at doon po mapapansin nyo po kung ang patak niya is parang string na siya ba. It means ready na po yung ating sugar. So sa nakita nyo po, pinakita ko po sa inyo kanina, hindi pa po siya ready. So pero malapit na po siya. Since malapit na po yung ating egg white, pwede na po nating buhayin ang ating mixer sa mahinang speed lamang po muna para mapalabas po natin yung bubbles. Then balikan po natin yung sugar. Kailangan po natin siyang bantayan mga idol. Ipapakita ko po sa inyo yung isang tip para mas makita nyo po na para mas maging stable po yung ating ginagawang royal icing. Ito po, pagmasdan nyo pong mabuti. Tandaan nyo po, ito po yung isa sa mga tip. Yan. Kita nyo po, pansinin nyo pong mabuti. Pag ito po ay nag-string na, it means ready na po. So yan. Hindi pa po siya ready. Kulang pa ng konti pa. Konti pa. Hayaan lang po natin siyang kumulo. For the third time, check po natin. Ayun. Pansinin nyo po, may arrow yun. No? Nag-string na siya. Meaning, ito na po yung time na kailangan na po nating i-off ang ating oven. So, ready na po yung ating oven. Yan po ang isa sa mga basihan ko para yung sugar po natin ay mas maging maganda. Isa pong importante yung ating temperature ng sugar. Yung pagluluto po natin ay makuha po natin yung perfect para mas maging stable yung ating gagawing boiled icing. Pangalawa, yung pag-floppy or kung proper timing po, kung kailan natin dapat ilagay yung sugar na mixture sa ating
egg white. Yan. Hayaan lang po natin siyang umangat. Hindi po natin siya pwedeng biglain din po ang pagpapaangat para mas maging maganda po yung pag-angat niya. Sakto yung volume niya. Hindi siya konti, hindi siya ma-over. Wala na po yung yung egg white, medyo nagbabubbles na po sa lahat, kaya nakasanit po natin yan. Pwede na po natin ilagay sa maximum speed. Set aside lang po natin yung ating mixture, mga idol. Yan, para anytime na ready na, pwede na po natin siyang ilagay dahan-dahan. Umaangat na po yung ating egg white. Yan, mga idol, pwede na po natin siyang ilagay. Floppy na po siya. At ang isa pong tip para hindi po mabigla, kasi mainit po yung ating ilalagay na sugar, hinaan po natin yung mixer, then dahan-dahan po nating ibubuhos yung ating mixture. Yan, ganito po, panoorin nyo po, mga idol. Ganyan lang po siya kadali. Dahan-dahan lang po. Okay, tuloy-tuloy pero dahan-dahan para hindi siya magbuo-buo, hindi matunaw yung ating egg white. Then hanggang sa maubos po natin siya. After natin mabuhos, lalaksan na po natin yung ating speed. Ilagay na po natin ulit sa maximum hanggang sa umangat po siya. Bantayan lang po natin. Yan. Sakto po yung paglagay natin, hindi po siya undermix, hindi rin po siya overmix. At yung pagbuhos po natin, dahan-dahan, hindi po nagbuo-buo yung ating sugar. Yan. I-speed na po ulit natin. Medyo mainit po yan, mga idol. Sana po makuha natin yung perfect para may matutunan po kayo sa ating tutorial. At kung hindi ka pa nakasubscribe at ikaw ay naligaw sa aking channel, please pakisubscribe mo na yan. Pakihit mo na rin ng bell button para ma-notify ka every time na ako ay mag-upload ng bagong tutorial o bagong video. At paki-like and share na rin po. Kung meron man po kayong gustong itanong or comments, huwag po kayong mahiya. At sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya kung meron po kayong mga katanungan. So yan, back to our video, mga idol. Yan, medyo maganda na po yung ano natin, puting-puti siya, pero i-check muna po natin. Yan, medyo stiff pick na po siya, pero parang hindi pa ako kontento, malambot pa siya. So kailangan pa natin siyang i-mix ng kaunti pa, mga 1 to 2 minutes siguro. Yan. Pero maganda po yung ano niya, texture niya. Shiny po siya. Hindi po siya nagbubuo. Ikot pa po natin ulit, mga idol. Kaunti pa. Yan. Mix pa natin. For high speed lang, high speed, mga idol. Yan. Pinapatigas lang po natin para mas maging maganda at stable talaga yung ating napaka-perfect po nito. Hindi po tayo gumamit ng cream of tartar. 3 ingredients lang pong ginamit natin, egg white, sugar at saka water. So kailangan nyo lang pong sundin yung instruction na binigay ko sa inyo, tinuro ko sa inyo, para mas mapaganda nyo po yung inyong ginagawang boiled icing. Sisiguraduhin ko po sa inyo, perfect na perfect po ito. At papatunayan ko po sa inyo na stable po talaga itong recipe na ginawa ko at yung tutorial natin. May mga gagawin po tayo na experiment para isang basihan kung ang ating pong ginawa is stable or perfect. Yan. So dapat stick pick po yung ating icing. Kung mapansin nyo po, tinusok ko po yung malaking spatula. Hindi po siya natumba. Hindi po siya gumilid. Naka-steady pa rin po siya, nakatayo. Lipat natin.
sa mas mababa. So yan, mga idol, proof na ang ating boiled icing ay napaka-stable. Ayan po mga idol, stiff pick po talaga siya. Ganyan po dapat yung texture ng ating icing. Napakaganda po niyan, hindi po siya babagsak. Mamaya po may mga ipapakita po ako sa inyo na mga video or gagawa po tayo ng piping. Then ilalagay po natin siya sa chiller. Then babalikan po natin siya bukas. Ipapakita ko po sa inyo kung ang ating pong icing ay nagtubig or hindi. Yan. So nilagay po natin sa piping bag. Gumamit po tayo ng malaking nozzle. Gagamit din po tayo ng maliit na nozzle mamaya. Ipapakita ko po sa inyo. Check po natin mga idol kung maganda ba yung testing. Yan, okay. Maganda siya. Naka-details. Yung details makikita nyo po talagang perfect. Hindi po siya bumabagsak. Hindi po siya malambot. Okay. Minsan po pagka sobrang lambot niya, sumasama po yung yung icing or bumabagsak, bumababa. Ito po, hindi po. Saktong-sakto po yung ating paggawa. Tingnan po natin sa shell. Yan, malaking nozzle po yung ginamit natin. Pasensya na po, hindi ko po alam kung anong number ng nozzle na yan. Pero yun po yung malaki. Yan. Napakaganda mga idol. Kaya kung naghahanap ka ng magandang recipe, i-try mo na to. I-try mo na ito, idol. Sisiguraduhin ko sa'yo perfect to. See? Hindi siya bumabagsak. Hindi siya lumulundo. Hindi siya nahuhulog. Napaka-stable. Maganda talaga siya. Promise. Subok ko na po ito mga idol. Pero kung may cream of tartar kayo, mas maganda rin po yun. Mas nakakadagdag po talaga yun ng para maging stable po yung yung inyong ginagawang boiled icing. Wala po kasi tayong cream of tartar, kaya ito po yung sinishare ko sa inyo para kung wala po kayong cream of tartar, pwede pa rin po kayong gumawa ng meringue or boiled icing. Yan, itry naman po natin sa maliit na nozzle para makita nyo po kung lalabas pa rin po ba yung details niya mga idol. Ayan, check it out. Okay. Pansinin nyo po mga idol. Ganun pa rin siya. Napakaganda. Para kang gumamit ng whipping cream. Ayan mga idol, oh. Ang ganda. So yan po, ilalagay po natin sa chiller. At atin po siyang babalikan bukas mga idol. Yan. So lagay muna po natin sa chiller mga idol. So yun na nga mga idol, welcome back to my channel. Ngayon po ay Tuesday, kahapon Monday. Meron po akong tutorial sa ginawa natin na boiled icing. Nilagay po natin sa chiller. Ngayon kukunin po natin, titingnan natin kung stable ba siya at hindi siya nagtubig. So nakita nyo kahapon naka-black ako, di po ba? Para isang patunay lang po na kahapon ko po talaga siya nilagay. So ngayon, Tuesday, kukunin po natin sa chiller. Ito ko po siya nilagay kahapon. Ayan. Ito sa matas. So yan po mga idol. Tingnan nyo po. Hindi po siya nagtubig. Ayan o. Parehas na parehas pa rin po siya kahapon. Kahapon po ito. Wala po itong yabang. Ayan. Nilagay po natin sa chiller. Kung ito po ay wala sa chiller, dapat po ito ay matigas ngayon.
So para mapatunayan ko po na ito po ay galing talaga sa chiller at dito ko po talaga siya nilagay, hahawakan po natin. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Tingnan po natin kung ito'y malambot. Pag ito'y malambot, pero kita nyo, stable naman po talaga siya. Ibig sabihin, hindi po ako nagsasabi ako ng totoo. Ito. Kita nyo po. Ayan. Malambot pa siya. Ibig sabihin, sa chiller talaga siya galing. Kasi ito pong boiled icing, pagka nasa room temperature po siya, wala sa chiller, titigas po ito, magiging merang. Paano masabi? So, ito po, yan, pinakita ko po sa inyo. Yan po ay ginawa ko kahapon. Patunay na stable po talaga yung ating boiled icing. So, yan, nakita nyo po. Wala pong nagbago, hindi siya nagdubig, ganun pa rin siya. Kaya kayo, tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Napakaganda. Sana all. So, yun lamang po mga idol. Hanggang dito na lamang po. At sana po ay meron kayong matutunan sa paggawa ng Royal Gold Icing. At maraming salamat po sa panonood. At kung natapos mo ang video na ito, ibig sabihin, nagustuhan mo ang aking video. So, please, pakilike mo na yan. At pakisubscribe mo na rin ang aking channel kung hindi ka pa nakasubscribe. At kung hindi man kalabisan, ay pakihit mo na rin ang bell button o ang notification bell para ikaw ay ma-notify every time na ako ay mag-upload ng bagong video o tutorial. So, yun lamang po. At sana po ay kayo ay may natutunan. Hanggang sa muli, maraming salamat. Thank you very much. Bye-bye.